Sa lahat ma'am, congratulations dahil kayo po ay pasado na sa LET and at the same time, top-notcher sa licensure examination for teacher. So ito maitanong ko lang ma'am, kumusta ang pakiramdam niyo ngayon na tapos na yung exam, top-notcher tayo? Hanggang ngayon ba ma'am, kumbaga hindi pa rin ba sa atin nagsi-sink in, sariwa pa yung resulta ng exam? Kumusta sa feeling natin ngayon, Ma'am Kay? Ano po sir, parang ngayon po unti-unti na po siya nagsi-sink in kasi pangalawang araw na po since nailabas yung result. Pero yung happiness po, parang katulad pa rin po ng first time mong malaman na pasado na and may bonus pa po na top notcher po. And ngayon po, pina-process na po kung ano yung mga susunod na plano. Pero sabi ko po is gagawin ko po siya one step at a time po. Everything will follow po. Okay po iyon. So pero ma'am, in-expect niyo ba na magta-top notcher kayo dito sa examination, Ma'am Kay? Ano po sir, pinangarap ko po talaga siya, minanifest ko po siya. Alam po yun ng mga kasama ko habang nag-review ako. And pinagdadasal ko po talaga. At saka at the back of my mind po, sabi ko po, kahit saang spot po, basta po makasama sa top 10. Pero kahit po sobrang panalangin ko po, hindi ko po talaga in-expect din talaga na ibibigay po sa akin. Kasi sobrang dami po ng examinees at napakarami pong mga teacher, mga nag-exam po, magagaling all over the Philippines. So, sobrang overwhelmed po and sobrang nagpapasalamat po na napabilang po sa top 10 po. Opo. Paano niyo ma'am nalaman yung resulta? And paano niyo nalaman na kabilang kayo sa top notcher? Eh nung nalaman niyo yon, ano yung naging reaction niyo ma'am? Ano po sir, hindi po talaga ako yung tumingin po ng result kasi ayoko po siyang tingnan kasi kinakabahan po ako. Last month pa po akong kinakabahan. So, ang tumingin po talaga ng result is yung boyfriend ko po. Tapos, sinabi na lang po sa akin na top notcher daw po ako and nakaland po ako sa top 6 po. Tapos yun po, after nun, dun na, nag-umpisa na pong umiyak. Tapos, nakakita na po ng mga messages galing sa mga prof ko, sa instructor, sa mga friends, sa loved ones po. Opo, iyon. So, kumusta naman yung naging reaksyon una ng inyong family, ma'am, nang mabalitaan din na kayo ay top notcher dito sa examination na ito? And yung iba pa nating mga kakilala o mga kaibigan, Ma'am Kay? Yung lola ko po, umiyak po siya pero saglit lang po. Tapos yung mama ko po, tinawagan ko po siya via messenger po kasi nasa school din po siya. Tapos yun po, umiyak din po sila. Tapos yung iba ko pong instructor, tumawag din po sa akin, umiiyak po sila, kinakongratulate po nila ako. Yun po, sobrang saya po sir. Tapos may mga iba pong nag-reach out na mga hindi ko man po kakilala pero nag-reach out po sa akin para po i-congratulate po ako. Okay po, iyon. So, ito ma'am, bago tayo magpatuloy, malaman lang namin, saan po ba kayo graduate ng education? And taga saan kayo, Ma'am Kay? Nag-graduate po ako ng education sa Polytechnic University of the Philippines, Saragay Campus. And I'm from Port Junction Norte po, Saragay po. Ayun, taga Ragay si ma'am, taga PUP Ragay. So ito, Ma'am Kay, during that time na kayo ay nag-aaral pa lang ng course na ito, tapos siyempre after nung makagraduate, nag-review tayo para sa LET. Ma'am, pwede nyo bang i-share sa amin ano yung ating mga challenges na pinagdaanan? Way back on tayo ay nag-aaral pa lang ng course na ito. Ma'am Kay. Nung college pa po ako, sir, ang siguro naging struggle ko lang din po talaga minsan is siguro po time management din po. Pero, nagagawa ko pa rin naman po siyang ma-manage po lahat ng task kasi naglalaan po ako ng tamang oras. Ganyan. And nadala ko po yung hanggang sa pag-review ko po for the last season po. So, naglalaan po ako ng sapat na oras sa kada areas po. And minimake sure ko po na kung saang area po ako nahihirapan, mas nagpo-focus po ako doon. And then, binabalikan ko na lang po yung mga area na tingin ko ay kaya ko na po. Tapos, magkakaroon po ng repetition para ma-enhance po yung retention and para po ma-enhance din po yung critical thinking po. Opo. Pero dumating ba ma'am sa point na, tawag nito, naisip natin na mag-quit na sa education na course? Yung tipong, ay, nakakapagod kasi. Baka i-quit muna ako, surrender muna ako dito sa course na to. Ibang path na lang yung aking tatahakin. Dumating ba sa mga Opo. puntong ganon, Ma'am Kay?
It never crossed my mind po, sir. Kasi sigurado po ako na ito po yung path na gusto ko. And simula po ng first year po ako college, sa tingin ko po, talagang pinaghirapan ko po lahat and talagang ibinigay ko naman po lahat ng best ko. Kasi sabi ko po sa sarili ko, sa lahat ng ginagawa ko, kung gusto kong makuha yung gusto ko, kailangang ibigay ko yung best ko. Kasi ayoko po na magstay lang po sa mediocre. Gusto ko po kung may kaya pa akong ibibigay ko po lahat. Hindi man po perfect, pero alam ko na yun yung best ko. Okay, wonderful. So ito, ma'am, during the examination, yung actual na examination, may mga ano ba ma'am, may mga tanong ba doon sa examination na hindi niyo na-review? Ma'am, Kay? Opo, sir, sobrang dami po. Lalo na po sa pagdating po sa Prof Ed and sa majorship po, talagang wala po. So, talaga ang kailangan mo is critical thinking po, i-analyze mo. Pero pagdating naman po sa Gen Ed, merong mga familiar na concept, yun po. Pero overall po, kinaya naman po and talagang kailangan mo lang pong alamin yung concept po para kapag binigay sa'yo ay situational, lalo na po sa Prof Ed at sa majorship, kayang-kaya mo pong atakihin yung mga question po. Okay, interesting ma'am. So, pagdating nga ma'am diyan sa examination, yun sa examination pa rin tayo. Ano ma'am yung sa tingin niyo ma'am na tanong doon sa exam na parang hindi kayo confident na tama or nahirapan kayo, Ma'am Kay? Actually po, dun po yun sa Prof Ed po. Kasi meron po dong tanong na about, for example, I'm not able to disclose this information po, sir. I'm sorry. Pero sa Prof Ed po yun. Kasi may dalawa po doon na choices na pinagpipilian ko at sobrang parang pareho silang tama. Pero kailangan mong piliin kung alin talaga yung the best. So, ganun po kasi ang datingan sa Prof Ed po. Okay. Pero after the examination, Ma'am Kay, may feeling ba tayo, ma'am, na, uy, baka hindi ako pumasa? May mga ganun bang feeling, ma'am, after nung examination, Ma'am Kay? Sir, ano po, hindi sa pagmamayabang, pero nung lumabas po ako ng testing center, parang sinabi ko po sa sarili ko na, yes, tapos na. And parang sa loob-loob ko po, may pakiramdam po ako na sigurado na po yung lisensya ko sa May po. Kasi iba po yung pakiramdam. Iba po yung pakiramdam kapag lumabas ka ng testing center na magaan sa loob, na ibinigay mo na lahat ng nasa loob ka ng testing center, and then paglabas mo parang tapos na. At palagay na po yung loob mo na pasado ka na ngayong May. Ganun po yung pakiramdam ko. Okay, yun. Very well said, Ma'am Kay. Pero dito, ma'am, malaman ko lang, ano ba yung mga strategy, ma'am? Kung meron man, kung yung mga strategy yung in-apply bilang paghahanda sa examination, Ma'am Kay. Ang una-una ko po, sir, ginawa is inalam ko po talaga yung learning style ko. Kung mas nakaka-retain ba ako ng information, natututo kapag nagbabasa or nanonood po ng session po. So, dun po na-realize ko na mas more on ano po pala ako sa panonood po. So, visual learner po. So, ang ginawa ko po is mas nanood po ako ng mga video, ng mga lectures kaysa magbasa po. Kasi pag naririnig mo po at nakikita mo po yung information at the same time, mas ma-retain po yun sa utak mo. And parang nga pong kahit natutulog ka parang kapag tinanong ka ng question about dun sa napanood mo, parang kayang-kaya mo siyang sagutin kaagad. Kasi narinig mo siya at the same time, nabasa or nakita mo siya. Okay. Bakit pala kayo, ma'am, kumuha ng course na education? Bakit sa dinami-dami ng course, education yung ating napili? Ito ba pangarap natin, ma'am, noong bata pa tayo? Dream job natin? Or gusto ng magulang? Or talagang passion nyo, Ma'am Kay? Siguro po, sir, passion ko na rin po. And siguro nakita ko rin po kasi yung mama ko po is a public school teacher po, secondary. So, siguro po, nung habang lumalaki ako, nakikita ko na parang gusto ko rin po maging katulad ni mama. And nadala ko na rin po yun hanggang sa pagpili ng course. Decidido na po ako na education po talaga yung kukunin ko. Okay. Ngayon, ma'am, na kayo ay pasado na tapos top-notcher pa, nararamdaman nyo ba, ma'am, na parang tumataas na rin yung expectation sa inyo ng mundo? Like yung ating pamilya, yung ating mga kakilala, mga kaibigan. Nararamdaman nyo ba, ma'am, na, uy,
paano kung magkamali ako? Baka ma-disappoint sila. Yung mga gano'ng feeling, Ma'am Kay, nafi-feel niyo po ba 'yun? Sa totoo lang po sir, meron po, may gano'ng part, may gano'ng feeling. Pero tingin ko po kasi, gagawin ko na lang po yung kung ano yung talagang kaya ko and siguro without worrying about others' opinion po kasi siguro mas magagawa ko yung isang bagay kung alam ko na ako lang yun, na wala pa akong, kailangang i-please na tao or patunayan. Kasi tingin ko naman po ay nagawa ko na po yun noon and then siguro ngayon para naman po sa sarili ko. Okay, 'yun po ang mahalaga. Pero eto ma'am, given a chance kasi nandito na rin lang naman tayo sa platform Opo. na ito. Marami sa ating nakikinig ngayon and baka yung iba aspiring teacher, yung iba mag-e-exam din sa mga susunod na examination o yung iba teacher na. So dito ma'am, kung meron po kayong, gustong baguhin or kung meron po kayong, isang misconception ng iba sa course na education sa teacher na gusto niyong itama ngayon or baguhin ngayon, ano ba yung mga misconception na yun, ma'am? Ma'am Kay? Siguro po yung kasi naririnig ko na rin po ito before, yung siguro po ang ayaw ko lang po is yung nila yung program namin or yung course na education na napakadali. Kasi sa totoo lang po, hindi po siya madali. Marami kang pagdadaan ng proseso habang kapag nasa college ka pa, is syempre pa pagkatapos. Hindi lang po siya about sa pag-check ng papel, pagbibigay ng grado. Kasi as teachers po, as students po, as nagpe-prepare po sa TEI, pine-prepare po kayo kung paano kayo magiging on how you will be able to hone your students po in the future. So, hindi po siya madali kasi kailangan mo rin maging role model. Kailangan mo rin i-embody yung talagang spirit ng pagiging teacher po. So, it's not all about the grading or it's not all about teaching po. It's about also knowing other persons po para mas malaman mo kung paano mo kikilalanin yung mga students mo and kung paano ka po maka-connect sa kanila in the future po. Okay, ma'am. So actually, ma'am, agree ako sa inyo. Talagang mahirap talaga. Mga kabombo ha, mahirap yung pagiging teacher. Kasi kung madali, di sana lahat ng mga nag-take ng exam sa LET, pasado na. May mga hindi rin nakapasa. So ibig sabihin, talagang mahirap mga kabombo yung examination, yung itong course na ito. Kaya huwag niyo sanang maliitin. Pero ito nga ma'am, ano yung nararamdaman ninyo ma'am pagka dini-discriminate yung ating profession, yung course na ito? Yung sabi nung iba, teacher, mababa ang sahod diyan eh. Yung mga gano'n na feeling, ay, teacher lang. May lang na gano'n eh, parang nakakapang-discriminate yun. Ano yung nafi-feel natin do'n, ma'am? I myself po, nahe-hurt po ako kasi as someone na nagte-take po ng gano'ng course, ng gano'ng program, parang masyado po siyang discriminating kasi lahat naman po ng profession is mahirap. So, kailangan po nating bigyan ng pantay-pantay na regard ang lahat ng profession po. And naniniwala po kasi talaga ako na teaching is the noblest profession. So, dumaan ka man sa mahirap at sa madali, kailangan mong panindigan na teacher ka kasi inaasahan ka ng napakaraming mga bata. And sa totoo lang po kasi sa school at sa mga teachers po, nag-uumpisa ang mangarap ang mga bata. Doon po hinuhon muna ang mga bata para maging kung anong gusto nila in the future. So, para pong ang school or ang teacher ang mga naghuhon ng mga future professionals pa po. So, hindi po siya talaga madali. Ayun, sabi nga kung walang teacher, walang presidente, gano'n. Kung walang teacher, walang abogado. Kasi totoo naman mga kabombo, yan yung logic kung walang teacher, paano mag-aaral yung mga susunod na henerasyon para maging professional. So, yan talaga mga kabombo, patunay na hindi po madali yung pagiging isang guro. So, wag sana nating maliitin mga kabombo maging masaya tayo sa tagumpay po ng iba. Pero ito, Ma'am Kay, ito mga remaining question na lang. Yamang din lamang na kayo ay pasado na. Tapos top-notcher pa sa LET. Ano ngayon, ma'am, ang inyong future plans? Ma'am Kay. Ngayon po, ang pinaplano ko po muna is gusto ko po soon po is makapag-take na po ng masters kasi kailangan po yun. So, kasi mahirap po ngayon magparang kasi sobrang dami na pong pasado. So, talaga pong kailangan sa ranking. Yun lang po muna and then the rest will follow. Okay po. So dito, ma'am, kung meron po kayong isang malupit na advice or maipapayo sa mga aspiring teacher natin,
aspiring na mga let examinees, gusto ring maging top-notcher, ano yung maipapayo niyo sa kanila, ma'am? And ano ba yung kailangan nilang ihanda, yung mga dapat na gawin at hindi dapat na gawin, Ma'am Kay? Okay, ito lang po talaga. Para sa akin po is kailangan mong maniwala sa pangarap mo. Believe in your dream and your dream will be yours. Kasi po kapag po pinahawakan mo yung pangarap mo, kahit na anong dumating na mga pagsubok, as long as may goal ka, kakayanin mo po. Kasi gustong-gusto mong makuha, so gagawin mo ang lahat para makuha mo yun. And ngayon pa lang po sa mga mag-take din po ng let, ang advice ko po is ihanda po ang buong sarili, ang isip, ang puso, ang kaluluwa, ang katawan, lalo na po ang katawan. Kasi hindi po magiging madali yung journey. Kasi dadaan po yan talaga sa sleepless night. May mga times na iisipin mo kung tama pa ba yung ginagawa mo, kung enough na ba yung inaaral mo. And then siguro, pero sana wag naman pong dumating sa point na kailangan mo i-compare yung progress mo sa iba kasi you are at your own pace po. So, yun, maniwala ka sa pangarap mo and ihanda mo yung buong sarili mo and panghawakan mo yung pangarap mo kasi hanggat may pangarap ka, magkakaroon ka ng direksyon and kapag may direksyon ka, mas magiging alam mo kung paano ka at kung paano ka nabubuhay, kung para kanino ka nabubuhay at kung bakit ka nabubuhay. Okay, very well said, ma'am. Ito ma'am, maipahabol ko lang na tanong, maisingit ko lang. Kasi, ito, malaman lang namin, ma'am, ano ba yung mga disiplinang isinama ninyo or isinagawa ninyo bago ang examination? Kasi yung iba, ma'am, yung mga ibang nakakausap ko dito na nag-top notcher din sa ibang mga larangan. Yung iba, nag-deactivate ng kanilang social media account, 'di ba? Yung iba nga nakipag-break muna sa jowa, kung may jowa sila Opo. para makapag-focus daw. Kayo ma'am, paano yung inyong disiplina na isinagawa rito bago yung examination para talagang masiguro yung ano natin, yung spot natin sa top notchers, Ma'am Gay? Ang ginawa ko po sir, talagang tinanggal ko po muna, minute ko muna po sa feed ko yung lahat ng mga negative, be it about issues po sa ano, ang gusto ko lang po makita muna is positive. Pinagbigyan ko po muna yung sarili ko na gano'n. Kasi gusto ko pong i-feed yung utak ko ng mga positive quotes, gusto ko po magkaroon ng positive mindset. And iniwas ko po muna yung mga sarili ko sa mga social gathering po. Kasi mas nafe-feel ko po kasi yung pressure kapag may mga nakakasalamuha ako sa labas ng bahay. So, ang ginawa ko po is dito lang po ako sa loob ng bahay and then a week po before the let examination, kasama ko na po yung mga co-reviewers ko and then ang ginawa po namin is nagkaroon po kami ng parang Q&A. So, ginawa po namin siyang routine everyday sa loob ng 1 week na yon and nakatulong po siya kasi may mga na-retain po kaming information and nagkaroon din po kami ng time din na makapag-bond din po before para po hindi namin masyadong maramdaman yung kaba before the exam po. Opo. At ito pa ma'am, ito mahalagang tanong ito kasi maraming teacher ngayon ma'am ang nag-a-abroad. Ngayon, maraming teacher ang nag-a-abroad. Kayo ma'am, may plan ba kayong mag-abroad and doon i-practice yung ating expertise? Ma'am Kay? Minsan po pumapasok siya sa isip ko pero ito po kasi yung kino-consider ko po yung magiging opinion ng family ko kasi dito po kasi sa amin, sa family namin, parang hindi kami sanay na sobrang layo sa isa't isa. Gusto namin sa malapit lang po. Pero when the opportunity arises po and when the needs arises, siguro po, ika-grab po natin yung opportunity or yung thought na mag-ibang bansa kapag talagang kailangan po. Opo. Tungkol diyan ma'am, siyempre marami yung nangingibang bansa. Yung iba talagang gusto nila. Yung iba naman, wala kasing choice. Napilitan kasi kulang yung opportunity dito sa bansa. Yung iba naman, sabi, mababa kasi yung sahod, hindi sapat sa family. Kayo ma'am, bilang isang ganap ng guro, sa tingin nyo ma'am, ano ba yung dapat na baguhin ng ating gobyerno para just in case mabigyan ng pagkakataon yung mga teacher natin na dito na lang sila sa Pilipinas and wag nang mag-abroad hangga't maaari para yung kanilang expertise, tayo yung makinabang, hindi yung banyaga, Ma'am Kay? Opo. Since nakalaan po sa Department of Education ang pinakamalaking pondo po ng gobyerno, siguro po mas maganda po kung
talagang i-allocate po ng maayos yung funds sa iba't ibang programs po for education kasi talagang kailangan po ng bansa natin lalo na if you're educated, then mas magiging mulat po ang mga bata sa mga nangyayari sa bansa natin, especially sa mga issues po na kinakaharap natin. So, maganda po na yung budget po na ibinibigay is ma-distribute po siya ng maayos. Kasi kung nararamdaman po ng teacher and the students that they are fully supported, then mas maiengganyo po sila na manatili dito sa bansa and na ipagpatuloy po yung pagtuturo dito, yung passion na i-continue na tulungan yung mga batang Pilipino. Kasi hindi lang naman po talaga ito tungkol sa passion eh. Yung mga teachers po, syempre, may kino-consider din po silang family na binubuhay. So, dumadating yung time na kailangan nila maging practical. Pero kung nararamdaman po ng teacher na they are fully supported nga po, then mananatili po sila dito sa Pilipinas. At siguro po Okay. kung nakikita nila na maganda po yung sistema, hindi po papasok sa isip nila na ibang bansa po. Very well said, Ma'am Kay. So sana maisip ito ng ating gobyerno ngayon para sa part ng ating mga teacher, sa kapakanan ng ating mga guro. O ito, Ma'am Kay, bago tayo matapos, siguro kung meron kayong gustong pasalamatan sa likod ng ating tagumpay, may nakalimutan akong itanong, baka may gusto kayong idagdag, Ma'am. Sige po, ibigay ko sa inyo ulit ang linya, Ma'am Kay. Thank you po. Gusto ko po magpasalamat sa lahat po na naging kaagapay ko po sa aking journey. Lalo na po una sa mga naging schools ko po from elementary to college po. And also po sa aking naging review center, maraming salamat po sa tulong, sa lahat ng learning. Nadala ko po yun hanggang sa pag-take po talaga ng exam. And maraming salamat po sa lahat ng mga nagpaabot ng suporta habang ako ay nag-review. Noong mga panahon po na nahihirapan ako na tingin ko ay hindi pa sapat ang ginagawa ko, nandun po sila para ipaalala na kaya ko at kakayanin po. At ngayon nga po ay, eto na, kinaya. And sa lahat po ng mga aspiring teachers, sana po ay magkaroon po kayo ng dahilan para ipagpatuloy po yung profesyon na pinili ninyo. And hindi lang ito para sa inyong sarili, sa inyong pamilya, kundi para na rin po sa bayan at sa lahat ng mga Pilipinong umaasa po para mapaunlad ang Pilipinas.